Alam mo ba na araw-araw ay minamanipula ka ng syudad mo? Maaring hindi mo ito napapansin dahil sobrang tusong paraan na ginagamit nila. Pero nangyayari ito araw-araw. Halimbawa sa Canada, alam mo bang may mga guhit na ipinipinta sa kalsada? Kapag malapitan mo itong tingnan ay parang normal lang. Pero mula sa malayo, parang totoong may naglalaro sa kalsada. Nagkakatakot ito para sa mga driver kaya napapabagal sila. Kapag bumagal na sila at lumapit, ay makikita nilang guhit lang pala iyon. Ginagamit din ang guhit bilang lubak o butas sa kalsada. Para din ito mapabagal ang mga sasakyan kasi ayaw ng driver na masira ang kotse nila. Pero paglapit nila ay mapapansin nilang hindi pala totoong butas yon. At ginagawa rin ito sa ibang bansa. Pero may iba pang tayo mga halimbawa ng palihim na paraan kung paano tayo kontrolado ng mga syudad. At narito rin ang mga bato sa ilalim ng tulay. Napansin mo na ba ang mga batong nakaipon sa ilalim ng mga tulay? Akala ng iba ay design lang ito o natural, pero hindi. Ginagamit ito para hindi matulugan ng mga pulubi ang lugar. Halimbawa sa ibang lugar, may mga tinik o spikes sa ilalim ng tulay para walang makatulog doon. Sa ibang lugar naman ay akala ng iba ay disenyo lamang ang mga bato, pero sa totoo lang, ginawa yon para hindi mahigaan ng mga taong walang bahay. Ang tawag dito ay defensive architecture, pero para sa iba, ito ay nakakapanakit ng damdamin. Para sa mga kapuspalad, ang nason ng syudad, kapag hindi nila ginawa ito, ay magiging tirahan ng mga kapuspalad ang ilalim ng tulay. Pero kung iisipin mo, ay saan pa ba sila matutulog? At narito rin ang walang laman na police car. Minsan habang naglalakad o nagdadrive ka, ay nakakakita ka ng mga police car. Pero may napansin ka ba? Wala palang tao sa loob. Iniisip natin na baka bumaba lamang ang sakay. Pero ang totoo, sinadya talaga na iwan ang mga police car na walang laman. Una, para magbigay ng pakiramdam ng seguridad. Pangalawa, para matakot ang mga masasamang loob na baka may pulis sa malapit. Ang pangatlo, para bumagal ang mga driver. Ayon sa pag-aaral, 90% ng mga driver ay bumabagal agad pag nakakakita ng police car. Kadalasang nakapark ito sa mataong kalsada o parking lot. Kasi 60% ng trahedya ay doon nangyayari. Pero kung pagmamasdan mo ang mga kotse, ay walang pumapasok o lumalabas. Nandyan lang sila para manakot o magpakita ng presensya. At narito rin ang karatula ng kamera. Kapag naglalakad ka sa maraming lugar sa syudad, ay makakakita ka ng mga karatula na may nakasulat na Warning 24 Hours Video Surveillance. Kadalasan kulay pula at dilaw ang mga ito kaya nakakatakot tingnan. Pero alam mo ba na madalas ay wala naman talagang camera? Imbis na maglagay ng totoong CCTV, karatula lang ang nilalagay kasi mas mura. Para lang itong panakot sa mga masasamang loob, parang scarecrow para hindi gumawa ng kalukuhan ng mga tao. Sa ibang parte ng ibang bansa ay may mga sinyalis pa na nakasulat ang smile, you're on CCTV. Pero ang totoo, walang kamera talaga sa paligid. Kahit ganun, epektibo raw ito. Ayon sa isang pag-aaral, bumaba ng 12% ang mga masamang pangyayari sa mga lugar na may mga karatulang ganito. At narito rin ang spike sa sahig. Siguro nakita mo na rin ang mga tinik o spike sa mga sidewalk sa syudad. Akala ng iba na disenyo lamang ito o sining. Pero hindi. Ginagamit ito para walang tumambay o matutulog sa lugar. Ayaw talaga ng mga syudad na may natutulog sa labas. Sa ibang bansa, okay lang matulog sa sidewalk. Pero sa iba naman, ginagamit ang mga spikes para paalisin ang mga kapuspalad. May mga negosyo na binabatikos dahil nilalagyan nila ng spikes ang harap ng building nila. May spikes din na ang purpose ay para walang umihi sa gilid ng kalsada. Ang tawag dito ay anti-pee. Kapag umihi ka roon ay babalik sa iyo ang ihi mo dahil sa design. May isang kapuspalad na lalaki noon na nakita ang mga spikes sa dati niyang tinutulugan. Nagreklamo siya kasama ang mga kasamahan hanggang sa pinatanggal nila ang spikes. Pero sa totoo lang, libo-libo pa rin ang ganitong design sa mga syudad sa buong mundo. At narito rin ang armrest sa bench. Napansin mo na ba kung bakit ang daming armrest sa mga bench? Minsan sobrang dami nila kaya hindi nakasya ang matatabang tao. Ang totoo, hindi ito para sa comfort, kundi para hindi matulugan ng mga kapuspalad ang bench. Sabi ng ibang kritiko, mga kabataang kapuspalad ang madalas na naapektuhan nito. May mga bench din na kakaibang hugis, tulad ng Camden bench na galing sa ibang bansa. Mukha siyang kabaong ni Pharaoh, pero ginawa ito para hindi matulugan ng mga walang tirahan. Pwede namang itanong, masama ba kung may matulog sa bench? O baka naman mas mabuting gamitin ang perang ito para tulungan na lamang ang mga kapuspalad? At narito rin ang laroang CCTV.
Na-mention na natin kanina na may mga karatulang CCTV, pero alam mo ba na may totoong kamera na nalaroan rin? Noong 2002, naglagay ang otoridad ng 200 laruan na CCTV sa buong syudad dahil dito nagluha ng mga tao kung alin ang totoo at alin ang hindi. Tama, maraming CCTV na nakikita mo ay pang-akit lamang o panakot. Pero epektibo sila. Napapaisip ang mga tao na baka may nanonood sa kanila. Maganda ang pagkakagawa ng iba, kaya nga binibili na rin ito ng mga tao para sa bahay nila. Ikaw, sa tingin mo ba ay okay lang ito? At narito rin ang skate stoppers. Kung may ayaw ang mga syudad bukod sa mga kapuspalad, ito ay ang mga skaters. Kung hindi ka nag-skateboard ay baka hindi mo napapansin. Pero target ng mga syudad ang mga skaters. Naglalagay sila ng mga bakal na pako o metal studs sa mga benches at railings. Ang tawag dito ay skate stoppers. Kapag nadaanan ito ng skater ay madudulas sila at pwedeng mapahamak. Ginagawa na ito ng ibang syudad. Pero ngayon ay ginagaya na rin ito ng maraming bansa. At narito rin ang karatula sa kalsada. Kung hindi ka pa rin nagdududa sa mga syudad ngayon, ay baka kailangan mo nang mag-isip. Hindi lahat ng karatula sa kalsada ay totoo. Halimbawa, may babala na may red light camera. Minsan, wala naman talagang camera. Pangtakot lang para tumigil ang mga tao. Ganun din sa mga speed camera signs. Minsan may karatula pero walang totoong camera. Kahit biro lamang ito, kung nakakaiwas naman sa masamang pangyayari, ay baka ayos na rin. At narito rin ng standing benches. Akala mo ba ang bench ay para sa pag-upo? Kung oo, baka hindi ka pa nakapunta sa maraming syudad. Ngayon, uso na ang tinatawag na half bench na hindi mo pwedeng upuan. Pwedeng sandalan lang. Bakit? Para hindi matulugan ng mga kapuspalad. Pero sobra na yata ito, di ba? Makikita ito sa mga bus stops at kahit sa ilang McDonald's. Pero hindi tumambay ang mga tao habang naghihintay ng order. Sa totoo lang, para mas lalo pang pinapahirapan ng mga tao.